lahat ng papuri at pagsamba ay para sa ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord at ihanda natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng salita ng Diyos, impartation sa atin. Isa ito sa napakahalagang bahagi ng ating soaking. Mag-soak tayo sa presence ni God at mag-soak din tayo sa pangungusap ni Lord sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ihahatid sa atin ng napaka-anointed Jane Liberato. Pastora Jane. Glory to God. Salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Bishop. Thank you po sa lahat. Ako rin nagpapasalamat po ako kay Lord, syempre, sa yung kanta natin kanina. No, habang kinakanta ko yun natin kanina, naalala ko yung, di ba, your name is power, your name is healing. Di ba? Parang nadadalas kasi na nakakargahan ako. Grabe. Ang nakakalungkot lang, hindi rin kasi nakakapag-manifest sa akin. At kailangan ko ng laging available. Wow, laging available na proxy. Alam niyo po, nung Sunday, hindi nakapagsimba si Alex kasi grabe yung ubo niya. Tapos nung ginigising ko siya, sabi ko, magsisimba ka ba? Hindi na lang muna kasi talagang malala yung ubo niya. Tapos namumula na yung mata, nalalalim na yung mata. Although alam ko kasi sa kakapuyat din yon. Pero, so pagdating, opo nga eh. Oo nga, daig pa ako. Hindi pa nga ako nakakasama sa prayer chain except yung 8 to 9. Doon ako nakakasama. Tsaka kaninang 5. Yun, nakasama ako kaninang 5. Tapos naka-idlip na ako pagising ko, na 7:30 na. So hindi ko na po nasalihan yung iba. Pero syempre gusto ko rin na makasama. Kasi nakaka-encourage din yung iba, no? Ang daming sinasalihan, sabi nga ni JM. So yun si Alex, although wala siya dito nung Sunday, pinaproxy ko siya kila John Mark. Tapos yun, meron ngang may sakit na nakakarga sa kanya. Kaya pagdating ko nung Sunday, sabay, kumusta na yung pakiramdam mo? Although nandun pa rin yung ubo niya, pero gumayon na yung pakiramdam niya. And then ako din, ito yung sabi ni Joey, alam mo, suki din ako ng biogesic eh. Kaya lang lately, hindi na tumatalab. Ang gamot ko na talaga Alaxan na, ibuprofen. Alaxan or Advil. Kasi hindi na natatanggal yung sakit. Dati, pag masakit ang ulo ko, o kaya ang, biogesic, iniinom, yung pala, deliverance lang pala ang kailangan. Grabe, no, masakit ang ulo ko, yung pala may nakakargang, may sakit na ulo, sumakit yung dibdib ko, may kumarga pala na namatay sa sakit sa puso. Tapos nung nakaraan, nasa office ako, sabi ko, hindi talaga ako makakauwi kasi alam mo, sakit-sakit na, hindi ako makatayo ng diretso. Sabi ko, kailangan ko talaga. Kaya naghahanap ako. Sabi ko, kailangan ko magdi-deliver. Since marunong naman ako, sabi ko, kailangan ko lang ng proxy. Kaya tinawagan ko si Vanji. So yun po yun, natanggal. Although hindi natapos, pero gumaan po talaga yung pakiramdam ko that time. Kaya lang kasi kaya kailangan natin talaga na maraming magpo-proxy kasi minsan hindi mga available. Katulad po, kanina, yung pamangkin ko po, masakit ang tiyan niya. Sinubukan Ginawa ko talaga, i-deliver, wala po nag-manifest. Sabi ko, sumama ka bukas. Kaya lang, kung masakit ang tiyan niya, malamang hindi ko rin siya maisama. Pero kung magaanggaan, o kaya mamayang gabi, Sis Van, baka pwede naman. O kaya mamaya kung dito pa tayo, ipapaproxy ko at baka sakaling gumaan. Kasi yung nararamdaman niya, naranasan ko rin yon. Ininuman na ng Buscopan, hindi gumaling. Ininuman na ng Kremil hindi ko na alam kung ano po yung pakiramdam niya. Pero naranasan ko rin yun. Iniinuman ko ng gamot, hindi gumagaling. Kasi naman pala, kailangan umalis yung karga. So yun. So glory to God. Salamat sa healing. Thank you, Lord. Sa provision, sa kalakasan, sa lahat. Yeah. Thank you sa Christ the Rock. Well, okay. So let's pray muna bago tayo magsimula. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na kami muli tipon dito, O God. And thank you sa mga testimonies, Lord. Thank you for sa ginagawa mo sa buhay na bawat isa po sa amin, Panginoon, sa kalakasan, sa pag-iingat, syempre po sa provisions, O God, lalo na po ngayong month of May, Lord, para sa aming topic na about generosity, O God, and increases, Lord. Maraming salamat po. We welcome you in this place. Please be with us, be in the midst of us. We pray for your presence and your wisdom, Panginoon, sa aming lahat, O God, in Jesus' name.
Amen. So, yung ating usual practice, ano ba yun, Luke, ano ba start? Luke ba? Okay. Luke 4:18 to 19. So, okay, together. The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Christ is my Lord, and He is Christ the rock. Let us put on the full armor of God. We put on the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sandals of peace, the shield of faith, and the sword of the Spirit. We are protected by the full armor of God and covered by the precious blood of our Lord Jesus Christ and filled with the sovereign Holy Spirit. Hallelujah. Okay na, let's start na tayo. A theme sa month of May is Generosity Releases Increase. And my subtitle is yan, Living a Life that Unlocks God's Abundance. So pag magkakamag-anak yan, generosity, increase, abundance. Yan, di ba? Lahat yan related sa bawat isa. So our verse, Luke 6:38. Next slide. Ayan, sinorten na natin. Give, kasi ito yung importanteng gusto ng verse na i-emphasize dyan. So, give and it will be given to you. Running over, nagmamadali, di ba? Sabi diyan, giving brings increase. So, walang nagbibigay na nababawasan. Yan, giving is not a loss. Every time na tayo yung nagbibigay, hindi tayo nawawalan. And it is a tested kingdom principle of increase. Ang sabi nga diyan, di ba? Pagbigay pa lang, nagmamadali pa daw yung blessing na pupunta sa atin. So walang sayang, walang nawawala. Bagkus ay nag-i-increase basta tayo ay nagbibigay. So God designed generosity as a pathway to increase. So we don't decrease when we give. We position ourselves to God's increase. Diba? So, maganda na tayo ay, pinuposition natin yung sarili natin na makasalo sa mga pagpapala ng Diyos. Okay? And meron po dito yan, mga ilang points about generosity. So, point number 1. Sabi diyan, generosity is a heart posture. Ano ba ibig sabihin ng heart posture? So sabi dito, yung attitude ng puso natin, yung internal natin. It is not about how much we give, but the intent behind the gift. It's giving beyond money. It's willingness and joy. It's trust and abundance. And it is also a lifestyle. It is a daily approach to life, not just one-time donation. So ibig sabihin, practice na every time magbibigay tayo. So, pag pinag-uusapan ng generosity, asan yung puso natin? Anong status meron yung puso natin? So, yun yung posture ng puso natin. Yung nilalaman ng puso natin, yung ginagawa, kung ano yung nasa loob ng puso natin, yun yung posture. Kasi parang, di ba, from the word posture, di ba, yung ganyan, yan, yung mga ganyan, yan. So parang yung status nga, di ba? Kung gaano ba, kung generous ba yung puso natin o hindi, yan. So sabi niya sa 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. Naalala ko to. Kaka-preach ko lang nito, sabi ko, sige, magbigay kayo. Kahit na hindi nyo pa feel, sa umpisa magbigay lang kayo, masasanay din kayo. Tapos nung the following week, parang nakontra ako ni Karen na, pag hindi buo ang puso nyo magbigay, huwag kayong magbigay. Sabi ko, aray ko. Pero alam nyo, kasi yan, sabi diyan, God loves a cheerful giver. So, basahin muna natin yung mga points doon. So, generosity starts in the heart. Siyempre, it reflects trust in God. It is not force. Kaya nga, pag hindi na force yan, cheerful ka na talaga.
it flows. God is not after our hand, He is after our heart. So, di ba, sabi nga, tinitignan daw ni Lord yung ating puso. So, balikan natin yung sabi diyan, God loves a cheerful giver, about generosity. Kasi, pag generous ka na, hindi ka na kailangan pilitin. Pag hindi ka pa sanay magbigay, hindi ka pa masasabing generous. Once na hindi ka na kailangan pilitin, gaya nung sinabi ko, na sige lang magbigay lang kayo, pag hindi ka na pinipilit, ayan na, alam mo na na ikaw ay generous. Kasi willing na, nandun na yung willingness sa puso mo na magbigay. So yun yung pagkakaiba na, pero ako ina-advise ko pa rin. Kasi experience ko po talaga, na syempre sa umpisa, hindi ko matanggap, so nagre-resist ako. Sabi ko, ayokong sumunod. Ito muna gagawin ko. And then later on, sabi ko, sige na nga. O, di ba? Noong umpisa, napipilitan ako. Pero yun nga, doon binago ni Lord yung puso ko na habang tumatagal, having a practice makes near perfect kasi walang perfect. So yun, pinapractice talaga yung pagbibigay. Pero yun nga, once na nandun na yung puso mo, ayan na, you are already a cheerful giver kasi generous ka na. So, walang contradiction doon. Kaya, cheerful ka kasi andun na yung willingness sa pagbibigay. Okay? Point number 2, generosity activate God's principle. Principle ng sowing and reaping. Sabi niya sa Galatians 6:7, puro shortened, no? You reap what you sow. So, giving is sowing. Every seed produces a harvest. No seed, no harvest. Okay? Our future harvest is hidden in our present generosity. Na nakakalungkot lang, hindi maintindihan ng iba. Di ba ngayon, no? Ano nga sabi? End of times na. Di ba? Lagi sinasabi, malapit na magunaw ang mundo. Tapos, hanggang ngayon, pinagtatalunan pa natin yung pagbibigay. Hanggang ngayon, ano ba yung darating na si Jesus Christ? Hanggang ngayon, nagtatalo pa tayo sa tithes and offering. Nakakalungkot. Magugunaw na yung mundo, hindi pa natin nabibigay yung dapat natin ibigay. Yan. So, alam natin na, ayan nga, dapat talaga nagtatanim para makaharvest. So, yun yung principle naman na itinuturo ng ating Panginoon. So, sabi nga yan, ina-activate natin. So, sabi ni Lord, ito ang principle ko. So, gawin natin. Diba? Yun nga, you reap what you sow. Parang ano din, yung sabi nga nila, pag nagtanim ka ng kabutihan, siyempre, puro kabutihan ang babalik sa'yo. Kasi nga, kung ano yung tinanim mo, yun yung babalik sa'yo. Yun. So, okay. Let's go to point number 3. Generosity brings increase in all areas. 2 Corinthians 9:8, God blesses abundantly. So ano yung binibless? Yan. Pero mo, nagbigay tayo kay Lord. Anong ibibless niya? Hindi lang financial increase. Meron ding spiritual growth, favor, opportunities, relationships, and peace. Mga sample lang yan. So, meron marami pang iba. And sabi yan, God's increase is not limited. He blesses holistically. Tinignan ko po yung last line. Sabi dito, God blessing holistically means that His favor, grace, and care are all encompassing, addressing the whole person rather than just one area of life. Sabi yan. So, ibig sabihin, para kay Lord, hindi kanya ibibless kung ano lang yung sa isang area lang ng buhay natin. Ibibless niya buong pagkatao natin, buong kung ano lahat meron tayo. So, yun yung ibig sabihin ng holistic blessings. Okay. Next. Point number 4, generosity breaks the spirit of lack. Yan. Proverbs 11:24-25, giving leads to abundance. Yan. Diba, no? Mga similar words. So, generosity shapes our mindset. Pag nasanay na tayo magbigay, nawawala na sa isip natin yung parang nag-withheld. Kasi, alam natin sa isip natin na kailangan natin magbigay at nasanay na tayo, so,
yung isip natin sumusunod kasi sa ginagawa natin. So yun nga yung shift ng mindset. So ang sabi diyan, it defeats fear. So dahil alam ng isip natin, yan nasanay na tayo, alam natin na pag nagbigay tayo, naging generous tayo, i-bless tayo ni Lord. Sa nawawala na yung takot natin, di ba? Alam natin kasi na ano man ang mangyari, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. And hindi na rin tayo natatakot na mawalan yung scarcity. Kasi nagtitiwala na tayo sa Panginoon. So it aligns us with God's abundance. We don't overcome lack by holding. We overcome it by releasing. Akala natin, pag hindi natin ibinigay, at least meron tayo, hindi tayo mawawalan. Pero hindi nga yun ang tinuturo ng Panginoon. Kailangan, ibigay muna natin. Sabi ng unang verse kanina, give, and it will be given back, running over. Yun yung kanina. Okay? And last point number 5. Sabi diyan, Jesus is our greatest example ng generosity, ng giving. Sabi diyan sa Acts 20:35. Ayan yung famous line na pinagtatalunan din natin. Ano yan parang it is more blessed to give than to receive. So, ito nung binabasa ko yan, sabi ko, ito pala yung ibig niya sabihin, hindi ko lang alam kung same din tayo. Na kaya sinabi niya na it is more blessed to give. Kasi nga si Jesus Christ, di ba binigay niya yung buhay niya? Imaginein natin kung hindi niya binigay yung buhay niya, edi wala tayo, wala tayong salvation, walang Christ the Rock, walang deliverance. Ano pang purpose? Di ba? Dahil binigay niya, yun nga, ang ating example, dahil ibinigay niya, kaya naging blessing sa atin. Kaya sabi, it is more blessed to give kasi nga, nagbigay ang Panginoon ng buhay niya. Kaya, yun na susundan na natin. Kaya it is more blessed to give than to receive. Tama ba yung pagkakaano ko? Yun. Ultimate generosity, yan, ultimate increase, yung nga, salvation. Tapos sabi niyan, if Jesus gave everything, how can we live holding back? Diba? Binigay na niya, pinagpala na tayo sa pagbibigay niya ng buhay niya. Kaya tayo naman din, ibigay natin yung the best natin para kay Lord. Yan. Next slide, practical application. Anong gagawin natin? Live it out. Ipamuhay daw natin. So ano yun? Give. Our money, our time, our talents, our skills. Yun, lagi naman natin ito pinag-uusapan, di ba? Tapos serve others, love thy neighbor, forgive, support God's work, encourage people. Alam nyo na yung marami pa tayong, at kasalukuyan naman natin ginagawa yun, di ba? Kaya nga, yun ngang prayer chain natin, di ba? Sacrifice na yun, ang laki na nung binibigay nung yung mga uma-attend, yung mga nag-aano doon. Okay, last slide. Sabi sa Philippians 4:19, and God will supply all our needs. So wala tayong dapat ipangamba kasi God will supply all our needs. Last slide, Ruth. Trust God in our giving. Live a lifestyle of generosity. Yan. Expect increase, not just for us, but through us. Mag-expect tayo, hindi lang para tayo i-bless, lagi na rin natin ito naririnig, kung hindi, i-bless din natin yung iba. Gagamitin lang tayo ni Lord, okay? Padadaluyin lang daw ni Lord yung blessing sa atin. Yan. Generosity is not just what we do, it is who we are. Diba? Kaya, so may identity na. Parang, ang Christ the Rock, I'm sure, nakakagawa na ng identity ang Christ the Rock sa labas, di ba? Kasi na tayo, deliverer. Tapos may nadagdag pa, proxy deliverer, di ba? So may identity na. So yun, kung ano tayo, and when we release it, God releases increase. Yun lang po. God bless us all.